Sa previous episode, nalaman natin na isang mahinang bata at palagi pang binubuli ang lalaking si Ragna. Sinasabihan siyang malas dahil sa rason na kung saan siya pumupunta ay palaging may mga sakuna ang nangyayari gaya na lang ng pagsasalakay ng mga dragon. Buti na lang at nakilala niya ang isang batang babae na si Lina. Tinanggap siya nito ng buo at isinama pa siya sa kanyang grupo na kung saan ang batang ito ang naging pangunahing tagapagtanggol ni Ragna, sa panahong mapupunta siya sa kapahamakan. Pero dumating ang panahon na na-awaken na ni Ragna ang kanyang tinatagong kapangyarihan, at dahil dito madali na lang niyang pinapatay ang mga naglalakihang mga dragon. Sa pagpapatuloy ng ating recap, higit pang ikinagulat ni Ragna nang bumalik si Alatia at hindi pa alam nito kung sino siya, para tingnan kung siya ay ayos lang at hirap na hirap si Ragna na pigilan ang kanyang puot. Sa ibang eksena, may problema si Golem tungkol sa pagbigay nila ng tulong kay Ragna sa laban kontra kay Alatia. Ang duwag na ito ay akalay magbabantay lamang sila sa mga galaw ng Blood of the Wings, habang ito'y gumagawa ng paninira sa bansa. Ipinaliwanag ni Crimson na natagpuan niya ang isang interesadong bagong laruan na tinatawag na Ragna, at dahil dito ay malaki ang pagbabago sa kanilang plano at doon ay lalong nabahala si Golem, mariin niyang tinanggihan ang ideya at ipinaliwanag na gagamitin niya ang spy drone para makita ang mismong sandaling nakuha ni Alatia ang kontrol sa kapital. Inilahad niya na gumagamit si Alatia ng mahika ng pagmamanipula sa oras at sigurado siyang hindi nila ito matatalo, ngunit sinabi ni Crimson na huwag mag-alala dahil si Ragna ang bahala na lumaban, at mas mataas ang kakayahan niyang makipaglaban kaysa sa kanilang dalawa. Nagbago bigla ang ugali ng duwag na si Golem, masaya siya na ang isang kasamahan nila ang haharap imbis na siya, pero naging seryoso ulit si Golem at tinanong niya kung ano ba talaga ang kahulugan ng kanyang kapangyarihan kung ito'y wala namang laban sa abilidad na kayang kontrolin ang oras. Samantala sa bayan, nakikipaglaban si Ragna sa kanyang sariling mga saloobin habang ang isip niya'y nalilito sa pagitan ng pagpigil sa sarili, o ang tuluyang pag-atake niya kay Alatia. Mag-isa lang si Alatia kaya kumpiyansa siyang kaya niya itong talunin ng isa sa isa, pero pinaalalahanan niya ang sarili na sinabi sa kanya ni Crimson na huwag itong harapin mag-isa. Si Ragna ay nagulat habang sinisikap niyang unawain kung bakit may kasamang bata si Alatia, at hindi niya maunawaan kung bakit siya nag-atubili sa mga sandaling nakita niya ito. Binanggit ni Chimera kay Crimson na huwag pansinin si Golem dahil siya ay natabunan ng kanyang matinding kaduwagan at paliwanag na kaya niyang isagawa ang gawain mag-isa. Nagtalo muna ang mga tauhan ni Crimson at sinubukan ni Golem na tanungin si Chimera gamit ang isang simpleng tanong tungkol sa matematika. Walang tigil na kinutya ni Golem si Chimera pero siya naman ang nakatanggap ng instant karma mula kay Crimson. Pinaalalahanan sila ni Crimson na sila'y mga obra maestra na kanyang nilikha gamit ang kanyang kaalaman at kasanayan, kaya kapag nag-iinsultuhan sila, para na rin silang dumura sa kanyang mukha dahil siya ang lumikha sa kanila. Ipinalabas ni Golem ang footage kung saan lubos na nawasak ang hari, pero muli itong nabuhay dahil kay Alatia at nag-iisip si Crimson kung bakit maraming tanong si Golem kanina, at sa galit ay inutos niyang magpakamatay na lang si Golem. Naiinis siya dahil ang dating sa pagtatanong nito ay parang sinasabi na siya isang idiot na labis na nahihinaan sa kanyang bagong laruan, at gumagawa na ng pagkakamali kahit hindi pa nag-uumpisa ang laban at iniisip pa nito na hindi nila kayang ipanalo. Nagbago ang isip ni Crimson at nagpasya na mas maganda kung tatapusin na niya si Golem sa laban at agad itong nagmamakaawa. Ipinaliwanag ni Crimson na ang mahika ng kontrol sa oras ay hindi matatalo at nagpakita siya ng nakakatakot na ngiti habang sinasabi na ang footage ay patunay mismo nito. Sa ibang dako, nakita natin na si Michael at ang kanyang grupo ay nasa malaking gulo dahil natagpuan sila ni Kami. Hindi makapaniwala si Kami na natalo nila ang mga ito at sila'y takot na takot, dahil maliwanag na mas malakas itong si Kami kaysa sa lalaking laging kausap ang hangin. Harap-harapang binanggit ni Kami mula sa kanilang mga pagmumukha na alam nila na oras na para sa kanilang kamatayan, at hinihingi niya na sabihin nila ang lahat ng alam nila tungkol sa lalaking nagbigay sa kanila ng kanilang mga silver swords. Sa bayan, sinusubukan pa rin ni Alatia na tanungin kung ayos lang ba si Ragna. Pero ni isang salita ay hindi pa siya nagsasalita at buti na lang at walang kaalam-alam si Slime kung sino itong babae, at hindi siya binabalutan ng pagkagalit na tulad ni Ragna kaya doon ay binalaan niya si Alatia na baka gusto niyang lumayo sa kanyang kaibigan dahil sa baka magsuka na naman ito. Inilayo ni Ragna ang kanyang kamay mula sa kanyang espada at sa wakas ay nagsalita siya upang sabihin na siya ay ayos lang,
nagawa ni Ragna na maging mahinahon ang kanyang sarili at nagpasya na siya ay makikipagkita kay Crimson para habulin si Alatia tulad ng kanilang naging plano. Naghahanda na si Alatia na umalis at pinasalamatan ni Ragna ang kanyang maliit na kaibigang slime, dahil sa ginampanan nito ang ilang oras upang siya ay makapag-isip ng maayos. Napansin naman ni Slime na mabango ang amoy ng babae at kakaibang hiling ang hiniling niya dito, at ito ay ang dilaan ang kanyang mukha para matikman ito pero pinigilan siya ng batang kasama ni Alatia at sinabi sa kanya na ipagpatuloy na lang nila ang paghahanap sa kanyang mga magulang. Muli na namang lumabas ang galit ni Ragna at hindi niya mapigilan ang sarili na tanungin siya kung bakit siya mabait sa maliit na batang lalaki. Nagtaka si Alatia kung kailangan ba niya ng dahilan para maging mabait sa isang tao at nagawa lang ni Ragna na kontrolin ang sarili at umalis na sa lugar na iyon. Pinigilan siya ni Alatia habang nagtataka kung nagkita na ba sila dati, kaso sinabi lang ni Ragna na hindi pa at sa wakas ay malapit na siyang makalabas sa napaka-intense na sitwasyong ito, ngunit dumating naman si Neville habang hinahanap niya si Alatia. Ipinaliwanag nito na ang iba ay nagagalit dahil sa umalis siya, pero may iba pang bagay na bumabagabag sa kanya ngayon, at gusto ni Neville na malaman kung sino ang taong kausap niya at binanggit na mukha itong Dragon Hunter. Naghahanda na si Ragna para sa isang laban, kaso ipinaliwanag ni Alatia na isa lang siyang lalaking nasuka matapos lumabas sa mataong lugar, napagtanto ni Neville na siya rin ay may parehong karamdaman at nagkaroon siya ng sesyon ng pagsusuka. Nagdesisyon sila na maghanap ng mas pribadong lugar at nadiskubre nilang bigla na lang nawala ang kanilang mga bagong kaibigan at pabalik kay Crimson. Pinag-aaralan nilang lahat ang footage at itinuro ni Chimera na si Alatia ay hindi nakikita sa silid hanggang sa isang tiyak na punto. Ang dahilan kung bakit bigla siyang lumitaw at lubusang nagbago ang silid ay dahil tumigil ang oras hanggang sa mga sandaling iyon. Ang tanong ay bakit niya pinili ang sandaling iyon para muling patakbuhin ang daloy ng oras. Ipinahayag ni Crimson na nagpakita ulit si Alatia dahil sa ibinalik lamang niya ang mga pinsalang nagdulot ng kamatayan sa hari. Binigyang diin ni Crimson na bagamat si Chimera ay hindi isang henyo sa matematika, siya ay mahusay sa pagsusuri ng mga sitwasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Crimson na hindi kayang ihinto at maibalik agad ni Alatia ang oras ng sabay, at para ibalik ang oras ay kailangan niyang ituloy ang pagdaloy ng oras at hanggat ibinabalik niya ang oras, hindi na niya ito mahihinto. Nagbigay si Crimson ng isang example, kung i-ambush nila at papatayin si Alatia ay automatiko niyang gagamitin ang kanyang mahika na may kontrol sa oras at ibabalik ang kanyang katawan sa isang buhay na estado. Subalit, habang ibinabalik niya ang oras, hindi niya ito mahihinto at nangangahulugan ito na bago niya matapos ibalik ang oras para mabuhay muli ang kanyang katawan, kailangan lang nilang tapusin muli ang kanyang buhay. Pagkatapos, kailangan lang nilang gawin iyon ng paulit-ulit at sa huli, mauubos ang kanyang mahika at mamamatay siya at inaasahan ni Crimson na gagamit si Alatia ng mga kontra-atake na gumagamit ng kanyang napakalakas na mahika, ngunit inaasahan niyang kayang ipagtanggol ni Ragna ang kanyang sarili laban sa mga counter-attack upang tuluyan siyang tapusin. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Ragna na tinapos nila ang kinabukasan ni Alatia sa hinaharap, kaya sigurado siyang ito ang paraan kung paano nila ito nagawa at sinabihan ni Crimson ang kanyang tauhan na sigurado siyang kayang talunin ni Ragna si Alatia ng mag-isa, kaya ang tanging problema na lamang ay sina Nebula at Burgess. Hindi sila dapat makialam kaya ang trabaho nila ay harapin ito at pabalik sa bayan. Tinanong ni Ragna sa kanyang sarili kung tama ba ang kanyang naging desisyon, sigurado siya na ang kanyang sarili sa hinaharap ay hindi magdadalawang isip na harapin siya. Ngunit hindi laging maganda ang pagiging padalos-dalos, isinasaalang-alang niya na kung nangyari ang laban ay marahil patay na siya ngayon. Napagtanto ni Ragna na hindi siya kapareho ng kanyang sarili sa hinaharap na dumanas ng maraming pagkawala, dahil hindi pa siya nawalan ng kahit sino kumpara sa kanyang sarili sa hinaharap. Napagtanto ni Ragna na hindi na siya gaano nag-aalab sa galit at naririnig niya sa kanyang isipan ang boses ni Crimson na sinasabi sa kanyang tama ang kanyang ginawa. Binigyang diin ni Crimson na ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang kanyang mga utos para matiyak na matatapos nila ang lahat ng uri ng dragon. Nakakasiguro si Ragna na tama ang kanyang desisyong lumayo, pero hindi niya malilimutan ang nakakakilabot na pakiramdam na kanyang nararamdaman. Hindi pumapayag si Slime na baliwalain siya habang sinusubukan niyang makuha ang pansin ni Ragna sa buong oras at tumalon siya sa ulo nito. Gusto ni Ragna na makipag-ugnayan kay Crimson kaya't inilabas ni Slime ang isang telepono mula sa kanyang bibig.
Sinabi ni Rogna kay Slime na gamitin ang telepono para ipaalam kay Crimson na natagpuan nila si Alatia, at nagulat si Slime nang makita niya itong umalis. Iniisip ni Crimson kung bakit hindi nagtitiwala ang kanyang mga tauhan sa isang kakaibang bagong tao na hindi pa ipinapakita ang anumang katapatan sa kanila, gayunpaman, hindi siya nababahala dahil simula nang magkita sila, binibigyan niya si Rogna ng mga subliminal na mensahe. Sigurado siyang balang araw kapag binigyan niya ito ng utos, walang awang tatapusin ni Rogna kung sino man ang kanyang nanaisin at sa katapusan ng araw, isa lang siyang karaniwang tao na nagkataon na may kapangyarihan na hindi kapareho sa kanya, kaya madali lang gawin siyang isang puppet. Biglang ginamit ni Slime ang phone para ipaalam kay Crimson na sinira ni Rogna halos lahat ng patakaran na ibinigay niya dito, at sa ibang lugar ay ibinalik ni Alatia ang random na bata sa kanyang mga magulang, at pinasalamatan ang kanyang matalik na kaibigang si Neville sa tulong nito. Masaya lang ang maliit na emo na tulungan si Alatia sa isa sa kanyang mga nakakamanghang gawa ng kabutihan, pero nagpaka-humble ito at iniisip na hindi siya karapat-dapat sa sobrang papuri. Mabilis na tinukoy ni Neville na siya ang pinakamabait na tao na kanyang kilala, lalo na dahil siya ang nagligtas sa kanya noong walang ibang tao ang gustong tumulong. Muling nasuka ang bata at muli siyang pinasalamatan ni Alatia sa pagkakataong ito dahil na rin sa pag-isip niya na mabait siya para sa makasariling dahilan. Kinumpirma ni Neville na ang pamilya ng bata ay kasama sa listahan ng mga lilipulin sa araw na iyon at tunay na natuwa si Alatia na marinig ito. Nakita natin na natagpuan ni Rogna sila at nagulat na marinig kung gaano kasaya si Alatia na malaman na mamamatay ang bata at ang kanyang pamilya. Paalala ni Neville sa kanya na kaya niyang burahin ang mga tao sa loob ng kanyang barrier na parang hindi sila nag-exist kailanman, habang nasa loob sila ng barrier, hindi mapapansin ng kahit sino na sila'y naglaho na. Muli na namang ipinakita ni Alatia ang kanyang tunay na kulay na medyo baliw, sinabi niya na hindi maiiwasan ang kamatayan ngunit ang sakit at takot na kasama nito ay maaaring hindi nila maranasan. Lalo pa siyang nasiyahan sa ideya na ang mga taong masaya ay mananatiling masaya kahit na sila'y nagiging abo na. Patuloy na nakikinig si Rogna kaso halata nang hindi na niya kayang pigilan pa ang kanyang galit sa matagal na panahon, at dito nalaman na si Alatia pala ang may pakana ng pagpapakita sa publiko ng pagsunog sa mga dragon, at may plano pa siyang gawin ito ng maraming beses dahil magandang paraan ito para manipulahin ang isipan ng mga tao. Nagulat siya nang makita si Rogna na nagsabi na gusto niyang magkaroon ng isa pang pagkakataon, hindi niya iniiwasan ang laban para manatili siyang kalmado pero natatakot siya, natatakot sa kakaibang kalikasan ni Alatia at sa kanyang sarili, at sa kawalan ng kakayahan na gamitin ang kapangyarihan na ipinagkatiwala sa kanya. Napagtanto niyang hindi lang ito tungkol sa tama o maling desisyon, niloko niya ang kanyang sarili at nagkunwari na mahinahon sa pamamagitan ng pag-atras. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nakaramdam ng sakit. Sa kanyang galit at sa kanyang pinaniniwalaan na katatagan, talagang nahihiya siya sa kanyang sarili at sa puntong ito, wala nang ideya si Alatia sa kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit napansin niyang may mali kay Neville at nagtataka siya kung bakit ito tahimik at nagulat siya nang makita na ang katawan nito'y unti-unting naglalaho. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Rogna kay Crimson sa kanyang isipan. Alam niya na marahil ay may naiisip itong magaling na plano para hulihin si Alatia, ngunit sisirain niya ito ngayon. Alam ni Rogna na kung hindi niya haharapin si Alatia ngayon din, ang kanyang sinumpaang panata at ang kanyang determinasyon na patayin ang lahat ng dragon ay magiging walang saysay. Ngayon ay napagtanto na ni Alatia na kaaway niya si Rogna at nagsimula na siyang magbabala sa kanya tungkol sa mangyayari. Ngunit nagulat siya nang agad siyang winasak ni Rogna. Sinubukan ni Alatia na i-rewind ang kanyang katawan, ngunit agad siyang sinalakay muli ni Rogna na may hindi mapantayang lakas na ikinagulat ng lahat na nakakaramdam nito. Nag-initiate si Alatia ng isa pang rewind, sinasabi sa kanyang sarili na aabutin ito ng 2.88 na segundo at subalit, hindi ito sapat na mabilis dahil naalala natin ang napakalawak na kapangyarihan ni Rogna. Muli siyang nag-rewind kaso sinabi sa kanyang sarili na nakakaranas siya ng malaking pagbaba at tagal ng kanyang pagkabuo dahil sa kakulangan ng utak, hindi niya mailarawan ang lungkot na kanyang nararamdaman, kaya automatikong nagpa siya si Alatia na gumanti ng atake na may layunin na durugan ang kanyang kalaban hanggang kamatayan. Hindi ito pinayagan ni Rogna at sinabi sa kanya na maaari siyang mag-rewind ng maraming beses hanggat gusto niya. Pagkatapos ay lumikha si Rogna ng maraming espada na tumusok sa kanyang katawan at siya'y nag-iwan ng lubos na pinsala.
Binanggit niya pagkatapos kay Tima na dahil mahalaga sa kanya ang maging mabait sa mga tao, ang pinakamabait na bagay na magagawa niya para sa kanila ay ang mapatay sila. Kaso lang dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.